Handa na ba kayong magpuri sa Panginoon? Alright, so today, hindi tayo nasa church, alright? Isipin nyo to parang fellowship natin, alright? So, we don't want this to be churchy. Gusto ko maging relax kayo in the presence of the Lord. Wala tayong, we have a program, but we will lead the Holy Spirit sa program natin. Siya lang po yung ating director. Tayo lang yung mga artist niya, right? And, okay ba yung sound? Di ba maingay? O titigil na lang ako? Alright. So, I think, itong ipapakanta ko wala siya doon sa lineups natin. Okay? Gusto ko lang energize kayo. Can we all stand up? Can we all stand up? Ayan. And I believe yung mga nandito, estudyante ni Mami naman. Alright? Same section, same grade. Alright. Thank you so much for joining us today. I hope this is not the first and last na makasama namin kayo. We're doing this because we want to share how the Lord loves you and me so much. Amen? Alright, for the past week, let me share ko lang sa inyo. Walang bagyo, no? But there were reports and news of earthquakes. Dito ba sa Gimba nag-earthquake? Wala naman. I think meron kahit konti lang, no? So, nakakatakot yung earthquake, di ba? But God is good, lahat tayo ay buhay. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang buhay yan. Tignan mo nga, baka naman zombie yan. God is good! Alright, so some of the songs here are new to you guys. So, follow na lang kayo. And then just, if you get into the tune, let's just flow and worship. Alright? Sabi ng kanta, you are good when there's nothing good in me. So the first part pala sabi doon, Lord, ang buti mo sa amin. Kahit wala namang mabuti sa amin mismo. So imagine the Lord is so good sa atin kahit hindi natin deserving. Alright? So that's grace. Amen? Sige, let's worship. Very good. You are good, and there's nothing good in me. You are love. To see, you are light. When the darkness closes in, you are hope. You must all my sin. You are good, stop. 1, 2. You are good. You have nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light. When the darkness closes in, you are hope. You have covered all my sin. Alright, verse 2. You are peace. When my fear is crippling, you are true. Even in my wandering, you are joy. You're the reason that I sing. You are light. In you death has lost its sting. Verse 1. You are good when there's nothing good in me. You are love on display for all to see. You are light when the darkness closes in. You are hope. You have covered all my sin. You are peace. You are peace, when my fear is crippling.
You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are light, in you desert Lord to stay. Okay, let's sing the worship now. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compared to your embrace. Light of the world forever and chorus. Oh, I'm running to your arms, I'm running in your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compared to your embrace. Light of the world forever and. Alright, let's start from verse 3. You are more. You are more than my words will ever say. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, in your presence I made whole. You are God, and all else will let him go. One more time, you are more. You are more. You are Lord, all creation will proclaim. You are here, your presence I made whole. You are God, all us doesn't let him go. Chorus. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love, nothing compares with your embrace. Light of the world forever and. One more time, chorus. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compared. Light of the world forever. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever and. Oh, I'm running to your arms, I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever. Doon sa mga hindi gano'ng familiar sa sasakyan ay hayaan nyo na yun. Ayan. So, ayan. Nagkita-kita tayong muli at doon sa mga first time na nakasama namin sa lugar na ito, kayo po ay hindi naligaw, no? Wala kayo sa Manila to kasi gwapo naman si Pastor at magaganda yung katabi nyo. Amen. Wala tayo sa Manila, so tayo po ay nasa church. Ang church na ito ay Grace Revealed Mission Church. Na kung saan ay ibinabahagi sa mga tao yung isang tunay na pagkakaroon ng kaugnayan sa kanila. Dahil marami po sa atin ay lumaki tayo na hindi natin gaano kilala ang Panginoon. Alam lang natin
natin yung pangalan niya, naririnig lang natin kapag nagsisimba tayo, pero hindi natin lubos na na-experience kung totoo ba ang merong Diyos. Amen. Sino rito ang naniniwala ng merong Diyos? Yan, taas nga yung kamay. Ayun, hindi nagtaas ng kamay, hindi naniniwala may Diyos. Ha? Okay. So, ang Diyos ay hindi nakikita. At minsan, hindi rin naririnig. Minsan, hindi rin nararamdaman. Pero, kahit wala po yung naririnig, hindi nakikita, hindi nararamdaman, still mananatili ang Diyos ay Diyos. Amen. Sino rito ang naniniwala sa multo? Meron, malapit na, ilang araw na lang undasan. So, ang tawag nila doon sa November 1st ay, ang tawag doon? All Saints, All Souls. All Saints Day. Tama? Sa Tagalog natin ay undas. Ano? So, pinagdiriwang yan ng, kung Pilipino lang nagdiriwang yan, bagang bansa, na kapag dumarating yung November 1, November 1st ay inaalala natin yung mga kamag-anak nating na. At yung iba naman ay, yun nga, naniniwalang mayroong multo. Sino na nakakita ng multo? Meron na bang nakakita ng multo? Huwag yung tingnan yung katabi niyo. No? Sino na rito ang napagparamdaman ng multo? Ano nangyari? May naamoy ka, may narinig. Nakita mo? Oo, nakita mo. Kung ang multo ay nakikita, ibig sabihin totoo. Kung hindi tayo naniniwala. Pero isa lang ang maiwan sa atin mga kapatid na mga kabataan. Kung mayroong multo, mayroong Diyos. Amen? Kasi kung mayroong masamang espiritu, walang taong pangit. Diba? Kung pupunta tayo, sabi ko nga doon sa mga nakarang araw, kung pupunta tayo ng ibang bansa, mapupunta tayo doon sa lugar na kung saan matatangos yung ilong, tapos tayo ganito yung ilong natin. Hindi mo alam, poging-pogi sila sa'yo. Ay, ang ganda ng ilong ni Pearl. Ay, ang ganda ng ilong ni ano. Kasi wala silang ganon. Amen? Minsan tayo naiingit tayo eh. Pag matatangos yung ilong mo, yung tangos ang ilong mo. Alam niyo, sa totoo lang, sabi ko nga, malaki ang problema ng magagandang ilong doon sa kanilang lugar, yung matatangos ang ilong. Kasi sabi nung nag-aaral kasi ako sa Bible School na kasama namin mga Canadian, mga magaganda ng ilong nila. Pero pag umiinom sila sa baso, nalulunod sila. Kasi ang unang tumutukot dun sa tubig. Alam niyo na? Tayo kasi, mga ilong natin, mga cute lang. Ayan. Kahit tunggain mo yung baso, hindi ka malulunod. Kasi flat yung ilong natin. Ha? Okay. So, nagsimula tayo sa Diyos, matatapos tayo sa Diyos. Now, ang Diyos, sabi ng Bible, nilikha niya yung mundo mula sa nawala, nagsalita siya magkaroon ng langit, ng dagat, ng lupa. At nung magsalita siya, magkaroon ng liwanag. Salita lang ginamit niya nagkaroon. Pero pagdating sa tao, hindi niya sinabing magkaroon ng tao. At naging, yung unggoy naging tao. Hindi ganoon. Sabi nila, ayaw ko, tinuro sa inyo, yung mga Charles Darwin theory, hindi ko alam kung tinuturo pa yun sa school, na ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Narinig niyo ba yun? Kung ang tao nagmula sa unggoy, bakit yung mga unggoy sa Maniliso hanggang ngayon, unggoy pa rin? Mayroong mga taong mukha talagang unggoy, kaya hindi unggoy yun. Tao pa rin yun. Ang unggoy yung unggoy. Nasa bundok, sa Maniliso. No?
So mali. Tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Hindi siya nagsalita mula sa alabok. Maging tao ka, no. Sabi nung kumuha siya ng alabok at binasa niya, hinugis niyang korting tao ayon sa kanyang larawan. So ibig sabihin, ang Diyos ay kagaya natin. May mata, may tenga, may ilong, may bibig. So walang pangit. Dahil tayo lahat nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Now, itong Diyos na ito, nung gawin niya yung unang tao, si Eva at si Adan. Amen. Eva at Adan. Eva at Adan. Ha? Itong unang tao na ito, nilagay niya sa paraiso. Ang tawag doon ay Garden of Eden. At ibinigay sa kanya ang lahat ng pamamahala dito sa sangkalupaan. Actually, siya nga nagpangalan ng lahat ng uri ng hayop, ng halaman, lahat ng narito sa lupa, ang nagbigay ng pangalan diyan si Adan. Si gaano katalino ang tao. Hindi pa kasama doon yung scientifically name, ha? Siya lahat ang nagpangalan. Why? Kasi matalino ang tao. But na-distort ang tao nung pumasok na yung kasalanan. Nag-utos ang Diyos, lahat ng makakain dyan sa halamanan na yan, na prutas, pwede nyo kainin, huwag lang doon sa isa na yon, the forbidden fruit. The tree of the knowledge of good and evil, yung pagkakilala ng masama at mabuti. Dahil sa oras na kainin nyo yan, you shall definitely, surely, walang mintes, walang sablay, you will die. Pero ang tao sumuway. Kinain nila. Alam nyo, actually, ang Diyos, kaya siya lumikha ng tao, gusto niyang magkaroon ng pamilya. Kasi tatay lang siya. Walang nanay ang Diyos. Wala ding lola. Gumawa siya ng tao para maging pamilya niya. Hindi siya gumawa ng tao para maging alipin. Tandaan niyo yan, ha? Hindi siya gumawa ng tao para alilayan ng tao. Gumawa siya ng tao para maging bahagi ng kanyang pamilya. Kaya tinatawag silang sons and daughters of God. Children of God. Now, doon tayo iilog. Kasi marami sa atin lumaki sa reliyon, hindi natin naintindihan. Amen? Tingin tayo sa monitor. Okay? Nakikita niyo po ba? Sa monitor? Nababasa niyo? So, sabi diyan sa ating topic ay a son or a servant. So, nalit tayo ng konti sa ating pag-umpisa, no? Dapat ako ay hanggang 4:30 lang. Tama ba? Ha? 4. Oh, ang lalaki kasi ng letra nito. Okay. So, alit tayo ng konti, pero anyway, siguro naman nakahanda kayong hanggang anong oras yung sabi ni Ate Cathy sa inyo mamayang gabi? Alas 8, alas 9. 8. Sa mamayang gabi ay kasi pagkatapos nito ay meron na tayong break. Tama? Dinner. Okay. And then after dinner, meron tayong activities. Magbabasketball tayo mamaya. Magbabadminton. No? Nalit tayo ng anong oras na tayo nag-start kanina? Okay, so nalit tayo. Okay lang ba sa atin kung kahit umadjust tayo ng late ng konti mamayang gabi? Kung matatapos tayo ng 8, ayon sa inyong pinagpaalam, kaya lang, alam ko kasi na lahat kayo rito ay nakahandang matulog dito. Tama ba ka? Ha? Maliban lang doon sa 3 yata na hindi pwedeng dito matulog dahil hindi ko alam kung anong dahilan.
Siguro ang unang dahilan nun ay hindi malayo sa tabi ni nanay. O di kaya si nanay nalulungkot pag hindi siya katabi sa tagaan. Tatlo sila, hindi ko alam kung sino sila, no? Pero susubukan natin nasa biyaya ng Panginoon kasi nagpunta tayo rito upang maintindihan natin kung sino tayo, upang makilala natin ang Panginoon at at the same time makilala natin yung katabi natin. Although siguro kayo magkakakilala na pero kami hindi pa namin kayo kilala. Amen. So, tama ba? Tama ba ako? Tatlo lang yung hindi pwedeng matulog dito. Okay, so maliban doon sa tatlo, lahat kayo ay dito na matutulog. Tama? Okay. So, hiwalay naman ang boys sa girls. O, ano yung servant? Alipin, alila, lingkod. No. Kung kayo ang pamimiliin at merong gustong umampun sa inyo, halimbawa si Diskaya. Kilala niyo ba si Diskaya? Si Diskaya ay taga Nueva Diskaya. Kilala niyo ba si Diskaya? Okay. So, si Diskaya ay kagaya ni Ate G. Si Ate G yung may-ari ng ating lugar na pinarenta sa atin at pinahiram para sa Panginoon. Ay maraming luxury car. Yung first time na nakilala ko si Ate G ay napunta kami doon. Maraming luxury car. Kaya lang yung luxury car nila Ate G ay yun na yung huling biyahe ng iyong buhay. Pagpunta sa bahay. Ang huling El Bimbo. Ang huling Tagaraw. Dahil pag sinakay ka doon sa luxury car ni Ate G, diretso ka ng Forest Lake. Ano yung isa doon? Eternal Garden. Kaya kung magpapaampun kayo kay Ate G, maghunos dili kayo. Pero kung si Diskaya ang aampun sa inyo, papayag ba kayo? Hindi, kasi masasama kayong makulong pag nakulong si Diskaya. Pero kung merong isang mayaman dito, halimbawa si Ramon Ang. Kilala niyo si Ramon Ang? Siya yung may-ari ng San Miguel at siya ngayon yung nagmamanage ng NAIA Terminal Airport. Ibig sabihin mayaman. Kung aampunin ka ni Ramon Ang, papayag ka ba? Sobrang yaman. Ngayon, ito ang kondisyon. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Tawagin ka niyang anak o ampunin ka niya bilang alipin. Ano ang pipiliin mo? Anak o alipin? Ang Diyos, alam niyo, lumikha siya ng pamilya pero nireject ng tao. Gusto ng Diyos na si Eva at si Adan yung maging pamilya niya. Pero nireject niya. Dumating yung kasalanan, dumami ang tao. Ang lahat ng tao ay naging makasalanan. Ngayon, merong destinasyon yung pagiging makasalanan sa ayaw at sa gusto ng tao. Kung mananatiling rejected si Jesus, yung eternal garden, hindi ka tatanggihan. Ngayon ang Diyos ay nag-o-offer ng isang kalalagayan at isang relasyon na walang iba, walang sino mang makapaghihiwalay sa Panginoon. Sinubukan ng tao na magtayo ng relihiyon upang yung naputol na relasyon nila sa Diyos ay muling mabuo, pero nabigo ang tao. Bakit natin sinasabi? Kasi lahat ng relihiyon ngayon, kanya-kanya. Pag hindi ka nila ka-religion, it's a pera ka. Outsider ka at sasabihin nila ay hindi ka mapupunta sa langit kasi hindi ka nagpabautismo sa amin. Now, ang Bible ay hindi nagtuturo ng ganon. Although in-interpret ito ng maraming nangangaral. Sa Bible, isa lang yung hinahanap ng Diyos.
ang hinahanap ng Diyos, pamilya. Ang hinahanap ng Diyos, anak. At ang anak ay iba sa isang alipin. Amen? Sabi diyan sa Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Ang anak daw ng tao, referring to Jesus, tinawag siyang anak ng tao kasi nagkatawang tao siya. Sabi diyan, "The Son of Man," Jesus Himself, "came not to be served." Hindi siya nagpunta sa lupa upang paglingkuran. So last Sunday, sinabi ko, ang Diyos ay humahanap hindi ng lingkod, kundi ang Diyos ay humahanap ng mananamba, worshipper. At ang tunay na lamang na makakasamba sa Diyos ay yung taong nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya, definitely yung mga taong anak niya. Amen. Bye. Kasi ang isang tunay na anak lamang ang mapaglilingkod ng totoo ng merong pagmamahal sa kanyang magulang. Ang isang alipin o isang servant o isang alila ay hindi naglilingkod sa kanyang amo dahil mahal niya ang amo niya. Naglilingkod siya kasi meron siyang sweldo. Tama? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kapag ka ikaw ay alipin, naglilingkod ka sa iyong pinaglilingkuran dahil doon sa pakinabang. At iminulat tayo ng relihiyon sa ganyan. Maglingkod ka sa Diyos para ang Diyos matuwa sa iyo. Maglingkod ka sa Diyos para pagpalain ka ng Diyos. No. Ang Diyos ang unang nagmahal, ang Diyos ang unang nagbigay ng initiative upang tayo mahalin, at kung maintindihan ng tao yung pagmamahal, doon pa lang siya magsusukli, magbabalik ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Hindi bilang alipin, kundi bilang anak. Hallelujah. Sabi ng Bible, si Jesus hindi na parito upang paglingkuran. Wow. Sa Old Testament, alam niyo po ba na ang tao ay kailangan maglingkod sa Diyos, mayroon pang kasamang takot, nanginginig pa. Why? Kasi nung time na yon na magkasalat si Eva si Adan, pagdating ng panahon ni Moses, ibinigay yung sinatawag na kautusan, na alam nga natin ay 10 kautusan, 10 commandments. Pero sa totoo lang, pag binasa niyo yung Bible, hindi lang siya 10. Siya ay 613 kautusan, kasama doon yung 10. So tanggalin mo yung 10 sa 613 laws o 613 commandments, ang matitira ay 603. Inalis yung 10. Tama? Bakit ibinukod yung 10? Kasi doon pa lang sa 10, mahihirapan ng makasunod ang tao. Tama? At bakit ginawa yun ng Diyos? Kasi ang tao ay naging makasalanan, gusto ng Diyos na doon sa kautusan na yun, makita nila na hindi nila kayang sundin ang kautusan, kung kaya't kinakailangan nilang bumalik sa Panginoon mismo. Walang ibang dadaanan, hindi ang anumang samahan, hindi ang anumang reliyon, kundi si Jesus lamang. Why? Bakit si Jesus? Kasi si Jesus ang tumupad ng 613 kautusan para sa tao. Nakuha niya? Si Jesus ang nag-proxy, si Jesus ang gumanap, yung hindi natin kayang ganapin doon sa krus, tinupad niyang lahat. Kung tinupad na ni Jesus ang requirements para ang tao'y maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Diyos, meron ka pa bang tutuparin? Meron pa? Common sense, mga kapatid. Kung ginanap na ni Jesus, ano pa yung gaganapin mo? Ang kailangan mo lang sumakay doon sa barko ni Jesus. Doon sa biyahe ni Jesus. Dahil ang sino mong sumasakay sa biyahe ni Jesus, kasama niyang gumanap na rin dahil pinroksihan niya o pinangatawanan niya, ginanap niya yung hindi mo kayang ganapin. Amen. Isa doon sa kautusan ay huwag kang magsisinungaling. Tingnan niyo yung katabi mo. Pakiramdaman mo. Mata sa mata. Kung hindi siya nagsinungaling kanina. Ang sabi ng Bible, sa unang panahon, maglingkod ang tao sa Diyos ng buong kabanalan. Walang pagkakamali.
Okay, Exodus chapter 23, verse 25. You must serve only the Lord your God. Pwede ka kapit kayo dito? Kapit. Ayan. Ayan. Upo muna kayo. Tapos, mamili muna kayo kung sino yung member na mag-a-act. Ayun, tawagin mo. Tawagin mo. Are you tired? Are you tired? Ano, tired daw siya. Punta ba si JJ dito? Ganito nangyayari, ang na group 1, group 2, group 3, ganon. Tapos, ang mag-a-act ay 2 minutes lang. Pagkatapos ng 2 minutes, wala na. Ayun. Sino yung group 1? Kayo, sino yung unang mag-a-act? Sige, ikaw. Ha? Ikaw, pag mapapakita sa grupo mo, dyan. Mag-act. Ready tayo guys? Quiet. Nakikita niyo. Magsasabi ka kung ilang word. Ganon, ganyan. Tapos, kung English or Tagalog, hindi Tagalog. Sa labas ng gagawin. Bakit kita sa gulo? Bawal makita. Bawal, bebe. Bawal lumingon. Pagpag. Huwag kang tumingin. Ano na? Okay, pamilin sa ito. Alam ko na. Alam ko na. Bawal ko na, bebe. Sabi nga niya. Sa likod. Other group, help. Hindi pwede. Words lang. Last 58 seconds. Meron ka. Pwede mo naman sa malayo. Pasang pa tayo ng number. Meron dyan, mas malaki. Kasi dito siya. Kaya sa kanya. Ito, ang problema, maano siya, mas mapula to. Hindi na kaling maliit. Kaya pag binasa ko yun, nabangasa ko yung kalapa mo na ilo. Sabi niya, sir, mahal na siya. Sir, sige ka, order mo. Kaya, ito na dito ka na. Hindi ko, Last 20 seconds.
Pinaalam mo na kay Mama. Yung pala, yung siya niya. Wala ako. Okay, timer starts now. Charles, Ano, paano? Guess. naka-YouTube eh. Ha? Oh, sino na yun? Wala na, di kaya. Wala pa. Pakita to dyan sa kabilang kwarto. Suspect ka lang ba? Mas kundo, di ba pareho na? Ay, yung dalawa nakatago lang bro. Tower. Pwede niya lang sa Victor. Dito ba yan? Ito ba ba yan? Yung tower sa Victor. Yung Stanley. May bebenta din. Maraming bebenta rin. Ay, pero mag-i-hero naman kayo dito. Nag-worship ka no? Ito naman bata yan. Diyan ba siya rin mga kapatid? Timer mo. Kasi baka nakasayo yan. Ano niyo? Ano? Ako. Di ba ba? Di ba? Ano siya? First word. Ano ni Miko? Yung First day ko na yun. Day ko na yung portion. Practice yung sabi sa'yo, tatagal. Sabay-sabay na lang. Oh, saan na? Palawas. Si Rika dapat nag-rehearse. Tricks. Ay, nag-ano siya. Agad na siya. May ano din. Bigyan mo na kayo. Bigyan mo na kayo. Hindi pa siya nag-rehearse. Yan. Tricks. Dali ka lang. Paano lang kinig ang kinakat? Kaya palitan mo siya. Si Jumel. Jumel. Dali may kahon. Si ano na nasa dad. Kahon. Si Rika. Mag-rehearse. Kunin mo ko. Kunin mo ko. Practice daw ngayon. Kahon kasi tawag namin.
Alam mo, Sir, dead yung nabunot niya. Sino na? Wow! Ay, ayaw ko halika dito. Crazy.
Crazy color. For her beauty. Crazy for beauty. Wala na. Two. Yung group 3, 1. Bigyan mo na yung kapal. Roar daw. Ilang points na na?
Pwede ka makuha ng props mo. Ano mo mga
Ilan na yung group 3? 3, group 1. 2, kayo. 4. Wala, 4 na sila. 4 kayo? Oo, 4 na ang group 2. Group 2 na. Tapos siguro, gusto kapapakainin muna natin sila.
Ano, display, ano? Ben? Ana? Sabi ka naman, ano ka na? Yung pinaka-magandang movie. Frozen! Frozen! Alam mo yan, or papalitan natin. English ba yan? Ano ba? Korean? Japanese? Okay na kaya mo? Bakit kasi nasa si ate? Huwag na yan. Black white. Tama, nakasabay. Sino hindi pa nakabunod dito? Taon sabi ko. Sino hindi naka- Hindi dito, wala. Ilan na kayo seats? Konta sana. Hindi, okay lang. Basta makapunta kayo natin. Eto sa last naman, pwede kayong sumagot kahit anong group. Kaya mo yan? Panda white. Ayun. Pwede kayo, pwede kayong sumagot dyan ah. Game start na. Horror. Spider-Man ang sagot. Ano ang sinong highest? Six kayo? Six kayo?
okay lang yan. May tiebreaker pa? Anong tiebreaker natin? Kini ka. Tiebreaker daw, sabi nila. Sino pa na? Nagkakatopic. Hindi. Nagkakalawa siya ba? Okay na pa. Bago na pa. Eliminated na ang group 1. Group 1 kayo to. Ewan na dyan sila. Hindi ka. Ay, wala na. So, wala na sila. Eh, hindi na sila panalo. Ito na lang, may isa pa tayong laro. Mamimili kayo ng kalaban, tapos bato-batopin kayo 5 beses. Kung sino panalo, kung sino yung mahuling, siya yung pinakamatagal, siya yung panalo sa lahat. Sino? Sino panalo sa group 1? May isa pa doon. Dali pa lang ha. May panalo. May representative ba?
Sino yung representative mo? Pakipagtubig pa kayo, kulang pala. In 1982, gumraduate ako. Ginawa ko ng kapatid ko sa Manila. Doon ako ngayon naka-attend ng church na kagaya nito. Doon ko siya unti-unti nakilala, Bible study, gano'n. And then 1983, pag-uwi ko dito, pagbalik ko dito sa Nueva Ecija, nagkwento na ako, nag-share na ako sa matatanda. Yun, may naniwala. Kahit hindi pa ako ganun kalalim sa pagkakilala sa commitment. And then, mula doon, sa pangyayari niya, sa karanasan, unti-unti, lumawak, lumago yung pagkakilala ko sa now, ito ang buhay. Naglilingkod ako sa Diyos ngayon, walang sweldo, nabubuhay lang sa biyaya, kung mayroong mag-bless, yun yung buhay namin. Pero ang Diyos mabuti, nandito kaming mag-asawa, lahat ng anak namin nakatapos ng pag-aaral. Ang Diyos mabuti, dumating yung panahon na iniwan ko ang pagpapastor kasi nadismay ako. Dumaan ako sa pagsubok na parang wala nang katapusan, nadismay ako, tumigil ako magpastor. Yung pamilya ko, yung mga anak ko na pag-aaral namin, nang nakatapos na sila, binalik uli ako ng Panginoon. Sabi ko, maglilingkod ako sa Diyos, lalo na sa panahon natin mga kabataan, kung tutusin, alam niyo, hindi ko kayo tinatakot, pero sa totoo lang, tayo yung mga taong nasa huling panahon. Amen? May balita ngayon, yung tinatawag na the big one. Alam niyo the big one? Posibleng mangyari. Pero sa totoo lang, kapag kakilala mo ang Diyos, wala kang katatakutan. Why? Because God, Jesus, is greater than the big one na sinasabi nila. Mas makapangyarihan si Jesus kaysa dun sa big one na kinatakutan ng maraming Pilipino ngayon. Masarap maranasan ang buhay sa Panginoon. Hindi kayo magsisisi. Ang inspirasyon sa buhay ay lagi niya kapag si Jesus ay nakilala niyo na higit at higit. Kaya dito, sa gabi ito, sa hapon ito mga kapatid, huwag masayang. Praise God. Hindi aksidente na kayo narito. Pasalamat sa Diyos.
Yung iba nga, kaninang umaga, natulog sila kagabi, yun ang nagising, kaninang umaga. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. At hindi rin natin alam kung kailan babalikan. Sabi ng Bible, isang araw babalik siya para kunin yung mga sumampalataya sa kanya. At kapag ka naiwan ka, sabi ng Bible, yun yung simula ng kahirapan, no? Isang araw siguro pag-aralan natin yan. Pero ang palatandaan, sabi niya, narinig lang sa panahon ko, lindol, biyera, tagutong sa ibang lugar, sakuna, lahat yan ay palatandaan yan. Yan ang signs ng last days. And we are now in the last of the last days. Tayo ay nasa huling araw ng mga huling araw. Ibig sabihin, konti na lang. Nabubulok na ang mundo, isang araw magugunaw to. Pero ang Diyos, nagbigay siya ng tawag doon, excitement. Nang sino mang nasa Kanya ay hindi matadamay sa bulong. God is good. Sobra. Grabe. Thank you, Jesus. Maybe we bow our heads, please. And kung magagawa natin, ipikit ang ating mga mata. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na hindi alipin ang hinahanap mo. Hindi alila. Hindi lingkod. Kundi mga taong gusto mong paglingkuran mismo at iparanas sa kanila na sila ay mahal naman mo bilang anak at hindi bilang alipin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa hapong ito, sa gabing ito. Narito ang bawat puso, ang bawat isipan, ang bawat damdamin, Panginoon. Bata at matanda na narito ngayon, Panginoon. Baguhan at datihan na sa paniniwala sa iyo. Muli, hayaan mong magamit ang pagkakataong ito, Panginoon, to rekindle the fire, Panginoon, nasa aming mga puso. At doon sa mga kapatid na ngayon lamang naka-experience ng ganitong pagtitipon, Panginoon, dalangin ko na buksan mo ang kanilang puso sa pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Makilala kanila ng personal, maranasan kanilang personal, kung paano nagpakilala ka sa amin, kung paano nagparamdam ka sa amin, kung paano niyakap mo kami, kung paano mo kami sinurvive sa mga challenges ng buhay, kung paano mo kami iniangat, Panginoon, mula doon sa mga problema, Panginoon, na dinaranas namin. Lord, I pray today, gayon ka rin magpakilala sa aking mga kapatid na ito. Masarap maglingkod sa iyo, Panginoon, na, oh, hallelujah. Hindi kayang isa-isay ng labi ng panalita, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagmamahal na mararanasan ng isang anak ng Diyos sa piling ng kanyang Ama. Salamat na hindi mo kami binibilang na kagaya ng una, Panginoon, ay kailangan maglingkod sa iyo dahil sa takot. Kundi ngayon, Panginoon, maglilingkod kami dahil sa pagmamahal. Pagmamahal ng Ama sa kanyang anak at pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Salamat, Panginoon, na sa gabing ito, narito ang mga kapatid na ito. Binigyan mo ng pagkakataon upang bumuo kang muli ng relasyon sa kanila, upang bumuo kang muli ng naputol na relasyon dahil sa mga maling pagkaunawa, maling pagkakilala sa iyo, Panginoon. Narito ang pagkakataon, Panginoon, na muli binubuo mo ang mga nasayang na panahon, binubuo mo muli ang mga nasayang na pagkakataon upang ibalik sa amin at maranasan po namin na kay Jesus merong kapayapaan, kay Jesus may tunay na kulay ang buhay, kay Jesus may pag-asa, kay Jesus meron ng lahat na hindi namin makita sa ano pa mang bagay, Panginoon. Ama, maraming salamat po na sa hapong ito, Panginoon, kasama ka namin. Salamat, Panginoon, iparamdam mo sa amin ang iyong mga yakap, Panginoon. Iparamdam mo sa amin, Panginoon, ngayong gabi, ngayong oras na ito, Panginoon, ang iyong pagmamahal, ang iyong presensya upang sa mga gagawin pa naming activities mamaya, Panginoon, ay higit ka naming makilala, Panginoon, ang iyong pagmamahal ay
Ibaba mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, at hayaan mong maramdaman namin ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa lugar na ito. Habang niyayakap mo kami, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, yung mga kapatid na mayroong pinagdadaanan, yung mga kapatid na wala nang halos pag-asa sa buhay, Panginoon, hindi sila nagkamali na sa lugar nito, Panginoon, ay marinig ang iyong salita, marinig ang iyong tinig, Panginoon. Hindi sila nagkamali na tumugon sa bawat paanyaya, Panginoon, ng aming kapatid na Kati, Panginoon, upang sila'y dalhin dito. Salamat, dakilang Diyos, na sa mga kabataang ito, Panginoon, muli bubuo ka ng matitibay na relasyon at gagawa ka ng himala sa buhay ng mga batang ito upang minsan pa makilala ang iyong liwanag, Panginoon. Maramdaman na mayroong buhay na Diyos. Mayroong buhay na Diyos na gumagawa ng himala, gumagawa ng tanda, ng kababalaghan, Panginoon, maging sa aming panahon, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Hindi ka lamang nagpapagaling, kundi umaayos ka rin, Panginoon, ng mga pamilya, umaayos ka ng mga relasyon, Panginoon, umaayos ka ng mga sirang pangarap, Panginoon, at binubuo mo at pinupundyasin mo sa Panginoong Jesucristo upang aming marating at maabot ang bawat pangitain at ang bawat pangarap na nilalagay mo sa aming mga puso, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa mga sandali ito. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pabor, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagtitiyaga na lagi kaming yakapin, Panginoon, lalong-lalo na sa panahon na down na kami, Panginoon. Sa mga pagkakataon na nahihirapan kami, dakilang Diyos. Thank you for your love, for your grace, for your mercy, for your favor, Panginoon, unlimited, Panginoon, na hindi magbabago at hindi kayang diktahan ng sitwasyon at pagkakataon, kundi mananatili ng iyong pagmamahal, mananatili ng iyong pag-ibig sa tao, hindi magbabago sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. Still, you love us, O God. Mahal na mahal mo kami, Panginoon. Lord, hallelujah. Sa mga sandaling ito, O God, let the spirit of encouragement, O God, ay maramdaman ng mga kapatid kong ito kung meron man dito sa aming kalagitnaan, O Diyos, ang nakakaramdam ng pagod, ang nakakaramdam, O Diyos, ng hinanakit, Panginoon. Narito ang kalayaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Let your word break all the bondages, O God, all the chains of darkness, Panginoon, na gumagapos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Abba Father. Ama, maraming salamat po. Lord, hindi ka nagkamali. Hindi ka sumablay nang tawagin mo ang mga batang ito. At mayroong pag-asa, Panginoon. Kay Jesus, mayroong pag-asa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat sa mga batang ito na tumugon sa iyong panawagan, sa mga kapatid na narito ngayon, na muling nagbukas ng kanilang mga puso upang higit kang makilala, Ama, upang higit kang maranasan, Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you for your presence, oh God. Hallelujah. Come on, church. Give Him praise. Give Him glory. Our God is good. Our God is good. Jesus, Oh, hallelujah. Jesus, what was said, what Hallelujah. Come on. Jesus, Give God a high praise. Be exalted. Be exalted, oh God. Oh, glory to your name. Hallelujah. His name is Jesus. His name is Jesus. No other name. Jesus. Jesus. Mahawase. No other name. Jesus. Jesus. Mahawase. No other name. Come on, His name is Jesus. Lift up your hands to the Lord. Lift up your
Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, come on, be in the presence of the Lord and sing the song. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. But this name is Jesus, this name is Jesus. Oh, my heart will sing, no other name. Jesus, everybody, my heart will sing, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, sing it like a praise to the Lord. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, come on. My heart will sing, no other name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, His name is Jesus. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, oh, pinalabag ka. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, my heart will sing, no other name. Jesus, Jesus, for the last time. My heart will sing, no other name. Jesus, Jesus. Come on, give God a clap of praise to the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, praise the name of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tingnan nga natin yung katabi natin at sabihin natin sa kanya, God is good. Amen. Isa pa natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And tayo po ay nasa second part. Sige po, you can take your seats. We're just going to discuss po yung ating house rules. Alright? Anong binigay sa akin na program activity si Mami? May dala ba kayong ballpen sa notebooks? Patingin? May exam daw ata kayo, Monday, no? Ano ba? Nakita ko yung take down notes eh. So, I hope na narinig niyo yung message ni Pastor and ni Lord sa inyo. More than just you writing those notes, sana panghabang buhay niyong dadalhin niya and share niyo sa mga kaibigan niyo. Alright, can you see the screen? Can you see the screen? Hindi ba? Ayan. House rules. Bakit natin ginagawa ito? Para magkaroon tayo ng kaayusan. So, we serve a God of order. So, number 1, our house rules is tayo ay Christ-centered conduct. Sabi nyo nga, Christ-centered. Yan. Sabihin, encourage behavior that honors Christ in words and actions. Sabi sa Matthew 22 verse 37. Sino may Bible sa inyo dyan? Wait lang. Matthew 22
Yung una makahanap, may libre kayong toothpaste. Matthew 22:37. Sige, wait lang ha. 22:37. Hindi na ang aking internet. Anyone who has a Bible online? Yung nakakita na? Wala kayong mga Bibles, no? Okay, pala. Alright, let's do it. Dadagdag ko dyan sa ating house rules. Next Sunday, you bring your Bible. Okay ba yan? You bring your Bible. Alright? Sige, pasok meron ka ba dyan? Matthew, ito na. 22:37. Alright, sabi rito, and he said to him, so red letter word siya, so si Jesus yung nagsasalita. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Sabihin nyo nga, heart, soul, mind. So pag sinabi nyo, you love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, that's the sum of everything that you are. Okay? Kaya yun, kung ano yung kabuuan ninyo. Sino rito mayroong soul? Walang soul yung, wala kayong mga soul? So mga zombie kayo? Sino rito mayroong heart? Heart, saan ang heart nyo? There. Sino rito mayroong mind? Saan yung mind nyo? Where's the mind? Where's your ears? Nose, head, shoulder, knees, and toes. Oh, good. Number 2, dress modesty, avoid inappropriate jokes or actions, and conduct yourself as a follower of Jesus Christ. Sabi sa Matthew 5, it's Matthew 5, verse 16. Ano wala? Matthew 5, verse 16. Sabi dito, red letter, so si Jesus pa rin nagsasalita. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give God glory. Give glory to your Father who is in heaven. So, ibig sabihin, kapag may dilim, at ikay dumaan, dapat magliliwanag ka, di ba? So the purpose of a flashlight or a bulb light is to provide light sa darkness. So sa mundo natin ngayon, marami ng kabataan ng naliligaw. So dito sa atin, we will start that discipline. So, walang nagsusuot ng plunging neckline. Wala naman sila naka-plunging neckline sa inyo, no? At babae lang magsusuot ng plunging neckline. Alright? Sa lalaki, t-shirt. Alright. Number 3, always show respect and kindness and humility. Sabi sa Colossians 3. Okay pa kayo so far? Okay, Colossians 3, verse 23 to 24. So another red letter. Pag nakita niyo sa Bible yung red letter siya, si Jesus ang nagsasalita. So 23. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go and first be reconciled. Wala bigla. Colossians 3. Gusto na ba ako? Verse 24. Parang iba. Colossians 3. So anyway, ang sabi doon is, bago ka pupunta sa, ano to? Sa tahanan ng Diyos ba? Pastor? Tama ba yan? Amen. Sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 23. Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as your word, and that the master you are serving is Christ. O yun. So sabi lang doon is, lahat ng gagawin natin ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. So, we will continue our house rules. I will give you at least 5 minutes or 10 minutes.
Ilan po ba yan? Marami ba? Okay naman tapusin ko na ito slides para mag-merenda na kayo after? Or CR break? Okay, after na. Next, obedience and punctuality. Ito sa school. Number 1, follow the schedule and listen to church leaders and volunteers' instructions. Now, for you to recognize sino yung mga church leaders, by the way, wala ho ritong siga. Patay-patay tayo dito. Walang mataas, walang mababa. Alright? So, our leaders are here in front of you. Yan, sila Ate Rica, si Pastor, and the people that you see there na stock-edad na konti sa inyo are the volunteers. Alright? Sooner or later, kayo rin ay magiging part ng ating fellowship, ating church, and you are welcome to volunteer as well. Alright? Number 2, be on time and attend all activities, sessions on time. At sa mga estudyante, alam niyo to. Late comers never wins. Okay? Alright? So, follow set curfew for sleeping and quiet time. Now, we will be a blessing sa surrounding natin bago lang tayo dito. We don't know people here. So, mamaya magkakaroon tayo ng lights out. We will give you time na makipag-fellowship dito. But please, avoid going out, especially sa dark areas. Kasi baka may aswang, hindi. Pero baka mawala kayo. Responsibility namin kayo sa mga magulang ninyo. So if you want to do chit-chats or you have snacks outside, do not go outside. Or if you're going to go outside, tell us or any of the volunteers. But please avoid going out. You can go around this perimeter but huwag lang lalabas sa gate. Okay ba tayo ron? So mamaya, dahil marami kayo, hanggang bukas, ang CR ay isa lang. So let's be considerate of the people na susunod. Kung sa bahay niyo nililigo ka ng 1 hour, gawin mo na ng 30 minutes. Alright? So, you wake up on time tomorrow because our service is at 9 o'clock and mamaya walang magpupuyat. Wala mo na magti-TikTok and Roblox. Alright? So, do not leave premises without permission. Very, very strict tayo doon. Huwag kayo lalabas dito na walang paalam. Okay ba tayo ron? Okay. Next, cleanliness and order. So you came here, maganda yung sahig, makintab, maayos. Keep your area and surroundings clean and organized and help in maintaining cleanliness in common areas. So, let's be, what you call this, responsible enough, hindi naman na kayo mga bata. So if you see trash, pulutin nyo, we have trash cans everywhere outside, sa likod. So help us clean itong premises kasi biging Lord sa atin to. Amen? Alright, last. Dispose of trash properly. Gutom na si Ate Beck. No vandalism. Report any damage right away. So vandalism, huwag yung lalagay sa mga upuan, Jordan loves Andrew. Yan, no? Walang ganun, ha? Walang magsusulat. So we will keep this area clean as it is. Alright? And of course, dispose trash properly. Number 4, we're almost done. Respect everyone. Sabi ko nga, respect. Mahina. Respect. Alright. Respect others' space and belongings. Asan yung mga gamit nyo? Bag. Hello. All your bags there are all together. And it's not because we doubt you, but we want you to be responsible sa mga sarili nyong gamit. If you think may nakabukas na bag, tell the person, uy, nakabukas yung bag mo. Don't do it on your own. Okay tayo doon? And then, respect others' space. If someone is not into the mood of talking to you, malalaman mo naman, di ba? Timingan mo lang. And please, avoid boy to girl na magkasama kayo sa isang lugar. If you can do fellowship na magkakasama kayo, the better. Alright? No teasing and bullying. Okay? So, behave properly. Boys and girls have separate sleeping areas. Ang sleeping areas ng boys, doon, or mamaya na siguro natin na yun sa okay. Speak and act in love, avoid gossip or conflict.
and build one another up in love. So today, wala tayong maririnig na kwento o paano namatay yung anak ni dito Atienza. Okay, let's respect, let's give them space. Let's respect them. And no talking of politics or whatsoever. We are talking about the Lord today hanggang mamayang gabi hanggang bukas. Alright? Okay. Number 5. Very, very, listen carefully. Gadgets and noise control. Kapag hindi mo umihilig, Pastor, hindi ba kasama ron? Umihilig. Use phones responsibly. Limit gadget as much as possible. In case of emergency, you can have your phone, but put it in silent mode. Okay, Tyron? And do not leave your chargers anywhere. Baka mag-away kita lang sa charger. Right? Avoid using gadgets during worship. Okay? No gadgets using worship. Prayer or group discussion. Maintain silence and reverence before God. Quiet time starts at 10 p.m. Lights out means rest time and sleeping time. So huwag kayong ma-offend mamaya kapag sinabi ng mga ate at kuya ninyo na lights out, it's time to sleep. But when it's time to sleep, dapat nakatoothbrush ka na, nakahilamos ka na, para naman masaya yung tabi mo, di ba? Kaya, so, pag may umihilig dito, wala tayong magagawa, it's nature, isa na ako doon. So, kalimutin nyo na lang, kuya, umihilig ka. Pagka hindi na ako umihinga, sipakin mo na si Kuya Joel. Kuya Joel, hindi ka na umihinga. Okay? So, safety and health. Stay inside the church premises. Nagmo ko din yan. Report any accident, illness. Guys, kung ilagdag kayo, may masama pakiramdam nyo, let us know. Alright? And then, let's look out for each other. Magbantayan tayo sa bawat isa. And then, avoid rough play or unsafe actions. No pushing on the swimming pool. So, you know what it means, right? So, wag kayong maghaharutan ng sobra. Alright? And most especially, pag may worship tayo service, you listen and don't talk. If you can avoid talking to your shipmates, focus ka lang muna. Ilang oras na naman hinihingi ni Lord para pakinggan mo yung message na, di ba? Baka naman pwedeng ibigay mo na kay Lord yun. Right? So, avoid smoking or no smoking, no alcohol or prohibited substances. Bawal ang drugs. I will kill you. Alright? So, last, participation. Ito. Let the Spirit lead you. Walang pagalingan. Let the Spirit lead you. Join all activities with joy and sincerity. Sabi nyo nga, joy. Again, take part wholeheartedly in all activities, worship, and sharing. Be open to learn and pray, grow in Christ. Remember, heart posture matters more than talent. Come with a willing heart. Sabay-sabay nga tayo. Heart posture matters more than talent. So, heart posture matters more than talent. Alright, next. Number 8. Closing reminder. Remember why we are here. Do you know why you are here? In the first place, why are you here? Let me get some volunteers. Nasa rules natin yun, participate. Ang hindi magpa-participate, walang extra rights. So, who would like to participate? Why are you here? Tell me, somebody brave heart na gusto magsabi. Itong, wala kasi si Jordan, no? Si cute. Why are we here, Isaiah? Nice name, bro. Nandito po ako para mas makilala ko po si God at mas ma-experience ko po yung presence niya. Tapos, magpasalamat po sa akin. Yeah. Belian? Belian. Alright, isa pa. Why are you here, girls naman? Why are you here? What's your name, ate? Takip lang mo. Emmeline. Why are you here, ate Emmeline? Para po mas mapalapit sa Panginoon. So, amen. Para mapalapit kayo pa sa Panginoon. Sino tayo gusto na umuwi sa Panginoon? Wala pa? Why are you here? Paano ni Kuya? Ano pangalan mo? Jesse. Yan ba si Jesse sa Bible? Jesse. Why are you here, Jesse? Ganun din po sa sinabi nila para makilala po si God and para mas malaman kung ano po yung halaga niya sa bawat isa sa atin.
Alright, so pare-pareho kayo na sinabi. Good, good. And then lastly, this fellowship is more than just fun. It's a time to grow, closer to Christ, deepen our understanding of His Word, and strengthen our bonds with one another in faith. So, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sa mundo natin ngayon, you look around you, everything looks chaotic, right? And sabi nga ng ating pambansang bayani, sino pambansang bayani natin? Manny Pacquiao? Jose Rizal. Sabi niya, ang kabataan ang? Okay, so kayo ang pag-asa ng bayan. Tayo, kabataan. Parang na-offend ako sabi kabataan eh. So, we're doing this because we love you and si Mami Cathy loves you so much, and I hope you will enjoy your fellowship today. Hindi man magharabo, but gusto lang namin na mag-enjoy kayo instead of you going around with bad groups or bad friends. So having said that, I'm going to allow you now for, what time is it na? 5:40. So, we will have, may dinner na ba? Wala pa, no? Merienda. Sige. Quick break muna kayo, merienda. You can bring in them here. And magkakaroon tayo ng short activities na pinapagawa ni ma'am sa inyo. Okay? So, bathroom break. Snacks is outside. You can bring your snacks here, but be careful, don't put it on the floor. Be back at 6 o'clock. Right, let's back at 6 o'clock. And then, we have some activities. Alright? Remember our rules, okay? Thank you, God bless you. God is good. Hindi, may bago, di ba? God is good. Alright. Hindi ko matapos yung word. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in, withholding nothing. He's worthy, exalted. He's high and lifted up. Sing to the Lord. Open up your heart.
Pogo House. Pogo House. Papicture ko kayo. And make a joyful noise in the sanctuary. Sing unto